I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa lahat ng mga Marcos loyalists and supporters. Siyempre guys, Happy New Year po sa inyong lahat. Especially sa mga Pilipino sa buong daigdig. Nakikita nyo guys, ang mga nakikita ko, ayan po, mga sundalo po yan, mga bes. Ha? Ang nakatalikod, siyempre si Secretary Abalos ng DILG. Bakit? Nako, mga kababayan, alam nyo, parang ngayon ko lang talaga natanto na bakit sa administrasyon lang ni Pangulong Marcos Jr. ay binibigyan niya lagi ng pag-asa yung mga tao nasasadlak sa mga kadiliman nung dati. Ika nga, ito po guys yung ibig kong sabihin, ang mga dating rebelde na mga bandidong Muslim, no, na sumuko na. Pero bakit? Ngayon lang guys nangyari ito ha. Ginawa silang mga pulis. Biro nyo yun. Pero hindi po rin basta-basta ang pinagdadaanan ng mga to guys ha. Dadaan po ito sa masusing pagsusuri. Dahil hindi basta-basta ang trabaho nila. Ito ang maganda sa Marcos administration. Bakit kaya hindi ginawa itong mga nakaraan ano? Pag alam nyo, sa totoo lang, si Pangulong Marcos Jr., parang laging nagbibigay ng chance, no, sa pagbabalik loob. Biro nyo yun? Lalo na po yung amnesty niya. Talagang mga former rebel na talagang bibigyan amnestiya, pero mayroon kang kaukulang kasunduan. Dahil pag lumabag ka at ikaw'y lumabag sa kasunduan na ba isa lang ang bagsak mo niyan, kundi sa kulungan, sementeryo, ganun lang yun. Pero believe ako guys believe ako. Hindi porque may amnesty walang kasunduan, hindi pwede. Iba noon, iba ngayon. Kasi siyempre, kailangan isuko mo kung ano yung mga armas na mayroon ka. Kasi kakaiba itong Marcos administration. Talagang maraming, ito guys, mga proseso na talagang kailangan mong tuparin. Ika nga. Pero dahil dito, sa mga bandidong Muslim, nako, mga bes, congratulations sa ating mga kababayan ng mga Muslim. Basahin po natin mga kababayan para kumpleto rekado. Anong sinabi dito guys? Pinungunahan ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Benhur Abalos ang oath-taking ceremony ng 298 dating membro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front, which is ang MNLF, na nakatanggap bilang mga regular members ng Philippines National Police. Wow! Alam nyo, sa totoo lang, marami din talaga ng mga kalalakihan na gustong magpulis. Dahil dyan mga kababayan, tuwang-tuwa talaga sila. At hindi lang basta-basta ito. Talagang dumadaan sila guys sa sa pagsusuri. Nako, although marami itong marami sila, hindi lang 298. Pero ito lang po guys ang napili. Grabe, ang tindi So bilib ako sa Marcos administration and of course sa secretary ng DILG. At kung itong mga ito guys, hindi lang maaasay lang dyan sa Mindanao, kundi sa iba't ibang lugar, no? So, congratulations, magandang gift sa kanila ito, no? Matagal na nilang pinapangarap yan, no? Dapat, kung ano ang rule of law sa patakaran ng PNP, sa mga kapulisan, dapat yun ang sundin. Marami guys ang nagsasabi na, nakakatakot naman yun. Baka naman nagtitraining sila, baka pagdating ng araw, lalabanan nila ang gobyerno. Hindi po mangyari yun. Dahil ang kasunduan yan guys matindi. At matindi rin ang kaparusahan yan. Kung ilan lang naman sila, kadami nating sandatang lakas. Hindi naman mangyayari po yun. Kumbaga, yung iba kasi nag-iisip ng hindi maganda at hindi mo rin sila masisisi. Siyempre, nag-alala lang po talaga sila. Ganun lang, pero hindi mangyari po yan. Ang sinabi pa po dito, mga kababayan, ginanap ang seremonya sa Parada Grounds ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, PRO, BR, which is ang BAR, headquarters sa SK Pandutan.
parang Maguindanao nitong Huwebes, December 28. Itong karaan lang guys 2023 yan. Natanggap ang mga rebels returnee sa PNP matapos umailalim sa recruitment process ng National Police Commission na Pulcom. Wow, sabi ko sa inyo dadaan talaga sila sa pagsusuri ng husto. Nako, hindi basta-basta ito kasi talagang kapakanan ng bansa ang kanilang babantayan dito. At ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sabi po dito guys, walang pwedeng magsabi na ito ay palakasan. Oo nga naman. Ay iba naman kasi dyan nagtatampo pag hindi nakuha. Palakasan, hindi po. Depende po yan sa talagang pumili. Ika nga, kailangan ng magaling at magandang skills. Kung sa 60 years old ka, alangan naman tatanggapin ka. Siyempre hindi, di ba? Yung mga malakas talaga. Sabi, shout out sa mga Marcos loyalist dyan na nanonood sa akin. Walang pwedeng magsabi na ito ay palakasan, walang pwedeng magsabi na ito ay binayaran. We made sure na hindi ganun. Puro kayo bayaran. Okay, mag-iisip na puro bayaran. Hindi guys hindi lahat ng bagay ay binabayaran. Lahat kayo ay pinagpaguran nito through your own merits, giit ng kalihim. O nga naman guys, tama po yan. Courtesy po ng Pilipinas Today. Ilan sila? Wow, grabe. Dami ito guys, dagdag sa ating mga kapulisan, And of course guys, 298 MILF surrenders, pasok na sa PNP. Wow, congratulations. You'll be training physically. Nako, matindi ang training it's mga base. Mentally to become instruments of peace. Undeniable, you will face as challenges, hardship, struggles at the end of this road. There is triumph. Kung merong bagyo, merong araw. Kung may kadiliman, merong kalinawan. Wow, galing talaga ito itong words na ito. Pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Alam mo si Secretary Abalos? Makata yan guys sobrang makata. Parang panahon ni Rizal yan. Hindi guys. Hindi maganda yung words niya. Totoo nga naman. Ika nga ang lahat ng pagsubok, struggle sa buhay. Alam nyo ba, ang pagsubok sa buhay guys, ay nakakapagbibigay ng magandang kinabukasan. Kasi kung walang pagsubok, paano mo naman malalaman ang kaginhawaan kung hindi mo dinaana, kung hindi ka dumaan sa anong mga pagsubok sa buhay. Kaya kaakibat po yan sa atin. Sa mga tamad, gusto nila yumaman kaagad. Hindi siya dumaan sa hirap. Walang ganun mga besa. Ang lahat ng tinamo mo sa buhay, na gumanda ang buhay mo, yan po ay dahil sa sipag at tiyaga, work hard. Maraming struggle yan guys. Pag dumaan, pag talagang gusto mo ma-reach ang iyong goal bilang yumaman, Alam nyo, ang kahirapan, hindi po hadlang po yan, para magiging yumaman ka. Sapagkat pag ikaw may tiyaga, may nilaga. Pag nag-work hard ka, gaganda talagang buhay mo. So dahil dyan mga kababayan, talaga namang congratulations sa ating mga bandidong Muslim. Ngayon ay isa na kayong pulis. Hindi na po kayo kalaban ng gobyerno. At sa totoo lang sa Mindanao, sabi nga nila sobrang kahirapan. Oo po, totoo po yan. Alam nyo, kung talagang ang isang pangulo ay laging iniisip ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, bagamat guys, lahat po ng majority ng Pilipino talagang mamahalin ka, Dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay ng pag-asa sa ating mga bandidong Muslim, talaga namang darating ang bukas, magtatamasa sila ng kaginhawaan. Kaya ito na, pasensya na lang sa mga hindi natanggap, So, ganun pa man, maging masaya po tayo sa ating mga kababayan na gumanda ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagtsatsaga. So, yun guys, this is good news for everybody, The best talaga, itong pamamalakad ni Pangulong Marcos Jr. At siyempre, sa ating mga kapulisan, na sana po, itong mga bandidong Muslim na ngayon ay magiging pulis na, sana po tuparin nyo ang inyong tungkulin para sa mamamayang Pilipino na inyong mga serbisyuhan at protektado ang ating bansa mga bes. For sure, talagang ang pagbabago ng mga dating bandido talagang yan guys, handa na silang magkipagsagupa sa mga taong gustong manira sa ating kapwa. O yan, O parang maging makata na ako ngayon guys So
Ayan pa mga kababayan ha, and this is good news for everybody na naman. Ayan, ito guys balita ng PTV4, panoorin nyo. Nako, pag hindi talaga sila sumuko at magbalik loob, ay sabi ko nga, dalawa lang pupuntahan yan. Kung hindi sementeryo, kulungan. No? At least, hindi pa huli ang lahat, dapat sumuko na po kayo. Pakinggan nyo guys ang sinabi po ng PTV4. Courtesy po ng PTV4. At siyempre, saludo po tayo sa ating mga kasandaluan. The best talaga. At walang laban talaga ang mga kasamaan na gumagawa ng hindi maganda sa ating mga ano guys kapwa Pilipino. Ay ang buhay ng tao mahalaga, kaya protektahan ng ating sandatahang lakas yan. Ito po guys Ano bang sinabi dito? Agay, Philippine States Control Media, December 2026. Ito guys 10 membro ng NPA patay matapos magkasagupa ang militar sa Bukidnon. Agay, yan ang sinasabi ko. Titigas ng ulo nyo. O hindi naman kayo sinusuportahan ng inyong mga pinuno. O ayan, tuloy. Alam mo, pag ang gobyerno nakita na handa kang sumuko at hindi ka na babalik sa dati, ay tutulungan ka talaga. Sa mga livelihood program, bibigyan ka as assistance. Actually, dami ko nang binalita dito guys ang mga former rebels talaga namang hindi pinabayaan ng gobyerno. Binibigyan talaga sila ng pangkabuhayan, sa totoo lang. Real talk po tayo, hindi peke yan mag-research kayo para alam nyo ang katotohanan, lalo na sa mga anti-Marcos dyan hindi naniniwala mga yan Anong sabi? Pakinggan po natin. 10 miyembro ng New People's Army ang nasawi sa engkwentro sa Bukidnon sa mismong araw ng Pasko. Nagkasa ng operasyon ng 403rd Infantry Brigade matapos makatanggap ng report hinggil sa presensya ng mga NPA sa 4 na barangay sa Malaybalay City. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Midel Aguilar, nais umano ng makakaliwang grupo na makubkob ang lugar at may napatay na silang 2 residente roon. The problem is meron silang ginawang violent incident doon. May pinatay silang 2 tao, kaya po yung mga tao siyempre ay galit sa kanila. Na-recover din ng militar ang 8 armas sa encounter site. Naganap ang insidente sa mismong araw ng Pasko, kung saan umiiral ang unilateral ceasefire na idineklara mismo ng Communist Party of the Philippines. Kaya naman ang militar, hindi ito 2 dahilan ang sinabi ni Aguilar. Una ay walang maayos na liderato ngayon ng grupo kasunod ng pagkamatay ni CPP founder Joma Sison noong nakarang taon. Pangalawa, mahina na ang rebelding grupo. Kaya naman, maraming miyembro ng NPA ang sumuko na sa gobyerno. Sa tala ng Armed Forces of the Philippines, nasa 3,400 NPA members ang nagbalik loob na. Patuloy din ang pag-recover ng mga otoridad ng mga baril at explosive device ng grupo. Wala na rin silang malakas na mass bases sa bansa at mahina na rin ang guerrilla fronts nila. Kulang sila sa personality, kulang na rin sila sa mga kagamitan, and they are no longer able to perform their mission, which is to recruit new members and generate. Di ba mga kababayan, hindi talaga titigilan ng mga kasundulaan natin. Talagang tutugisin ng mga yan. See? Ano kaya masabi ni Makabayan Bulok dito, mga besya? Dapat kukundinahin din nila. Alam mo, never ko talaga nakikita ang mga Makabayan Dulok na dilawan na kinukundina itong mga nangyayari sa mga ginagawang mga kalukuhan itong mga bandidong grupo ng rebuilding NPA. Never ko nakikita sila na guys nangungundina, pero wala walang mga pagkukundina o pagrarally. So ganun pa man mga bes magandang umaga at gabi at araw sa inyong lahat. Happy New Year to all, everyone, especially the Marcos Loyalists and supporters. See you again on my next upload videos. Bye. And babos, tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. at sa bansang Pilipinas. Pray lang po tayo. Happy New Year. Ang mga anti-Marcos, magbago na po kayo. Babos!